Handa ang Toll Regulatory Board na muling bigyan ng exemption ang mga bumabiyahe ng agricultural products sa ikalawang bahagi ng taas singil sa toll. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Humihirit ang samang industriya ng agrikultura o sinag sa toll operators. Hiling ng sinag na bigyan ng exemption mula sa NLEX toll hike ang mga sasakyan na may agricultural products. Papasanin kasi ng mga consumer ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga produkto dahil sa dagdag singil sa toll. This adds up sa cost ng mga biyaheros, and even sila sinasabi nila, ipapasa nila yan sa retailers. Yung retailers, ipapasa nila sa consumers. Kaya we are suggesting kung pwedeng pag-aaralan ng mga toll operators at ng DOTR kung under jurisdiction ng mga toll operators na kung pwedeng i-waive muna o i-accept muna yung mga agricultural vehicles carrying staples natin like yung bigas, yung mga baboy, yung from toll hike. Base sa bagong toll matrix ng NLEX Open System, mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 pisong idinagdag para sa Class 1 vehicles, 13 pesos sa Class 2, at 15 pesos sa Class 3. Epektibo na yan kahapon, March 2. Para naman sa mga babiyahe patungo Santa Ines, Mabalacat City, Pampanga, 57 pesos ang taas singil sa toll para sa Class 1, 142 pesos sa Class 2, at 171 pesos sa Class 3 vehicles. Sinabi ng Toll Regulatory Board na suportado nila ang agricultural group sa exemption sa unang transient toll hike sa NLEX noong nakaraang taon, kasunod ang konstruksyon ng Catawba Third Viaduct. Ngunit natapos ang exemption program noong 2024. Maaari pa rin naman ikonsidera ng TRB ang mungkahi ng sinag na exemption ngayong ikalawang transient toll hike increase sa NLEX. Kailangan ma-accredit ng DA ang agri-vehicles para masiguro kung sino ang bibigyan ng exemption sa toll hike. Siguro po kung meron magpupursige po na itong mga group kasi kailangan po kasi yung participation at cooperation din itong mga truckers and haulers ng mga food product. Kailangan ma-accredit mo sila ng DA kasi sila po nagbibigay ng kumbaga yung identification kung sino itong mga grupong ito na bibigyan natin ng exemption. Kung wala po yun, hindi po natin malalaman kung sino ang nararapat at saka hindi mabigyan ng ganong klaseng pribilehiyo. Sa kabila ng taas singil sa toll, tiniyak naman ng TRB na makikinabang ang mga motorista sa patuloy na pagpapaganda ng serbisyo ng NLEX. Kagaya ng NLEX Segment 8.2 na nakatakda ang groundbreaking bukas. Kabilang ito sa NLEX C5 Northlink Project na sinisimulan sa Mindanao Avenue hanggang Quirino Highway na layong maibsan ng traffic palabas sa Mindanao Avenue. Habang target namang tapusin ang nasabing proyekto hanggang sa CP Garcia sa susunod na taon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.